Magandang umaga rin po, Father. Malapit nang matatapos ang ating pagdiriwang sa taon na ito at tayo'y papasok sa panibagong taon at ito ay ang Adbyento. Napakahalagang pagnilayan natin ang lumipas na taon na makita natin na ang Diyos ay dakila ang Kanyang pagbibigay sa atin sapagkat Siya ay kapagbigay. Kaya nga itong salita na ito mga kapatid ay kailangan rin nating matutunan na ang ating pagbibigay ay hindi lang kapiraso o kapiranggot na ating maibigay rin sa ating kapwa-tao at lalong-lalo na sa Diyos sapagkat ang lahat na ito ay nagmumula sa Kanya. Ang pagpapasalamat ay tanda ng pagbibigay kusa sa lahat ng ating natatanggap, lalo-lalo na ang ating buhay. Hindi lang sa mga bagay na ating natatanggap, kundi ang ating buhay. Kung tayo'y mapagbigay sa ating kapwa-tao na lubusan, na ang ating buhay ay totoo, na mapagbigay sa ating kapwa-tao, ito'y nagbibigay buhay sa ating kapwa-tao. Sapagkat kung ating napakinggan ngayon ang salita sa Ebanghelyo ni San Lucas, maraming nagbibigay sa templo, pero hindi totoong nagbibigay ng lubusan. Pero isang babae na balo, kapiranggot na bagay, kakaunti ang kanyang binibigay, pero buong-buo ang kanyang binibigay sapagkat ang kanyang buhay ay binibigay ang lahat. Ito ang gusto ng Diyos sa atin, na ang ating buhay ay ibigay natin sa Kanya. At lalong-lalo na sa ating kapwa-tao, na hindi tumitingin sa ating kapwa-tao na mayroong dungis, bahid, ngunit tumitingin ng lahat ng bagay na ito'y biyaya ng Diyos. Sapagkat mga Parisiyo, mayaman, mga kilala sa bayan noon, nag-aalay sa templo, ngunit hindi sila totoong nagbibigay sa templo sapagkat ang bahagi ng templo na binibigay nila ay ibabahagi rin sa mga dukha, lalong-lalo na sa nangangailangan. Ngunit ang kanilang kapirasong bagay na ito ay hindi na nila kailangan, ngunit ang dukhang babaeng ito ay nagbigay ng lahat. Kaya ang kaniyang pag-ibig ay totoo sa Diyos at ang kaniyang pag-ibig sa kaniyang kapwa-tao ay totoo. Ang tinatawag na sima, nakadakilaang batas ng Diyos, ang pakikinig, itong babaeng ito ay nakinig sa Diyos sa mga salita at alituntunin, kaya binigay niya ang kanyang buhay. Hindi lang sa pananalig na sinasabi dito, kundi ang kanyang buhay ay binigay sapagat alam niya na ang lahat na ito ay biyaya ng Diyos. Paminsan, dahil hindi tayo makapagbigay, sa akala natin na ang pag-aari ng lahat ay nagmumula sa atin. Kaya kung tayo nakakita ng dukha, tinitingnan natin at sasabihin natin sa kanila, sa taong o mga taong ito na nagsasabi tayo, bakit siya hindi nagtatrabaho? Siya'y batugan. Kaya ito ang ating puso. Hindi tayo tumitingin na mayroong pag-ibig sa ating kapwa-tao. Kapag may humihingi sa atin ng tulong na kailangan niya, ngunit tumitingin tayo nagsasabi, ay itong tao na ito ay sinungaling. At ang ating pagtingin sa ating kapwa-tao ay hindi mabuti. Kaya nga kung ang isang tao rin sa dambana ng Panginoon, kagaya nito nangangailangan ng tulong, tayo tumitingin sa dambana na ito na nagsasabi rin paminsan, ay mabigat na sa amin.
Ito mga kapatid ay isang diwa ng buhay natin. Paminsan ay taos puso nating tinatakwil ang pagbibigay sapagkat akala natin ang lahat ay nagmumula sa atin. Ngunit ang pagbibigay ay kusang lubusan ng ating mga puso sapagkat alam natin ang lahat ay nagmumula sa Kanya. Ang tinatawag na generosidad ng buhay ng tao ay nakikita niya na ang Diyos ay nagmumula ng lahat ng bagay na Kanyang tinatanggap, lalong-lalo na ang Kanyang buhay. Kaya itong dukhang biyuda na ito, alam niya na ang lahat na ito ay nagmula sa Diyos at alam rin niya na ang mga batas na ito ay nagbibigay sa kanya ng buhay at pag-asa. Ang liwanag ng kanyang binibigay ay tanda ng kanyang pananalig sa Diyos sapagkat ang pananampalataya ng isang tao ay bukal sa kanyang kalooban na siya'y maging generosity. Kaya nga kung makikita natin ang dambana ng Panginoon na tumatayo, unti-unti, kusa at lumalago sapagkat ang mga taong nanampalataya ay mapagbigay sapagkat alam nila ang mga ito'y nagmumula sa Kanya. Amen.